Ang kasikatan ay hindi kalayaan sa parusa. Pumalakpak ang martilyo, nanginginig ang Senado. Hulyo 21, 2026, ika-8 araw ng paglilitis. Si Direktor Matibag ng NBI ay tumestigo. Ang task force ay naghayag ng mga banta. Nagplay ang mga video para sa buong bansa. Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Ang martilyo ay pumalakpak sa ika-8 araw. Sa Senado tayo'y nagmamasid at naghihintay. Ang NBI matatag na naninindigan, nagpapakita ng ebidensya sa ating harapan. Mula sa Rage Coalition na nag-aalab hanggang sa mga salitang nagdulot ng pagkalaglag. Abril 12, ang video ay pinalabas, mga bantang hindi maitatago. Oktubre 18, ang presko na'y nag-ingay, mga salitang puno ng puot, walang palubag loob. Ngunit hindi ito awit ng papuri, babala ito sa dapat nating mabatid. Huwag kang sasama sa nakararami sa paggawa ng masama. Exodus 23, ito ang ating sandata. Sabi nila mataas ang kanilang ratings, ngunit ang kasikatan ay hindi daan para makatakas sa batas ng bayan at katarungang dapat pairalin. Ang konstitusyon ay nakatataas sa lahat ng polls at ratings na naglalagas, sa sigaw ng karamihang sumisigaw, habang ang katarungan ay lumuluha. Ang kasikatan ay hindi kalayaan sa parusa, ang batas ay umuyuko sa walang sinuman. May ka-6-8 tayo'y tumawag sa katarungan, umibig sa awa, sumunod sa Diyos na may pag-asa. Walang survey, walang boto, makapagtataas sa'yo sa trono ng katarungang hinihingi ng Diyos sa bawat pinuno sa bayan natin. Ang depensa ay nagsasabing, tingnan nyo ang polls, mahal siya ng taong bayan, yan ang nagpapaginhawa sa kanilang kaluluwa. Ngunit sabihin mo, ang karamihan ba ay siyang humahatol kung ano ang tama o mali, katotohanan o kasinungalingan? Si Haring David ay bumagsak kahit mahal ng lahat nang dumating ang paghuhukom ng Diyos na walang palya. Si Haring Saul ay nawala ng trono nang piliin ang papuri ng tao kaysa sa utos ng Diyos. Ang konstitusyon, artikulo 11, ginagawang banal ang pananagutan natin. Ang pampublikong opisina ay isang tiwala ng bayan, hindi trono para sa mga naghahangad ng kapangyarihan na nagwawalang bahala sa batas ng bayan at iniiwan ng sugatan sa lansangan. Ipinakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. Micah 6:8, naiintindihan. Ang testimonya ni Las Cañas ay nagbubunyag ang patron ng mga banta mula sa pag-aalab hanggang sa mga salitang may dalang bigat. Kapag ang pinuno ay nagsalita, hindi na huli para tumalikod sa kayabangan at piliin ang landas ng katuwiran na dapat nating ipagdasal para sa bawat senador na nakaupo na may tapang karunungan at panalangin humarap sa katarungan. Hindi sa takot, hayaang ang tinig ng Diyos ay maging malinaw. Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Proverbs 18:21, ang awit ay umaalingaw-ngaw. Bawat Pilipino ay dapat makarinig ng tawag. Ang batas ay pantay para sa lahat, walang patawad. Ang Pangulo, ang Vice-Presidente rin ay dapat
katarungan na tiyak na darating kapag ang araw ng paghuhukom ng Diyos ay dumating. Ang Senado ay dapat tumayo ng matatag at sagutin ang tawag ng bayan para katotohanan, katarungan at tunganho. At kung ano ang tama, hayaan ang katuwiran ang maging gabay natin. Gumawa ng matuwid, umibig sa awa, at lumakad ng may pagpapakumbaba sa iyong Diyos. Ito ang landas na dapat tahakin ng ating mga pinuno. Sabi nila mataas ang kanilang ratings, ngunit ang kasikatan ay hindi daan para makatakas sa batas ng bayan at katarungang dapat pairalin. Ang konstitusyon ay nakatataas sa lahat ng polls at ratings na naglalagas sa sigaw ng karamihang sumisigaw habang ang katarungan ay lumuluha. Ang kasikatan ay hindi kalayaan sa parusa, ang batas ay umuyuko sa walang sinuman. May kasiksay, tayo'y tumawag sa katarungan, umibig sa awa, sumunod sa Diyos na may pag-asa. Walang survey, walang boto makapagtataas sa'yo sa trono ng katarungang hinihingi ng Diyos sa bawat pinuno sa bayan natin. Ang pampublikong pisina ay isang tiwala ng bayan. Artikulo 11, Seksyon 1 ng ating konstitusyon. Hunyo 21, 2026, ika-8 araw ng paglilitis. Ang katarungan ng Diyos at ang batas